Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Okay, so balik na tayo. Maraming salamat sa ating mga co-pilot ngayong hapon, ka-partner Eileen, para mas marami tayong mapag-usapan at makilala natin at madiskubre itong ating produktong ipakikilala today. Nasa sayo muli ang pagkakataon para ipakilala ang ating special guest. Of course, bago ang lahat, nais ko pong balikan muna yung iba pang mga naging guest natin na nag-umpisa sa kanilang hilig. Yung kahapon, naging guest natin yung may-ari ng Chachalap na mga Sausawan. Suka. Dahil nakahiligan niya yung pagtitimpla ng mga sausawan, naging business po niya yung Chachalap, mga suka. May flavor yun, garlic, at spicy. At masarap talaga siya, ka-partner Eileen. Natikman mo na. Yan. Kahit hindi siya pansawsaw, trinay ko, and masarap. Kahit nga dun sa miswa, tapos kanin na may miswa, nilagyan ko pa rin ng suka na may garlic. Ang sarap. Subukan nyo. Subukan nyo. Pero yan yung kahapon. Kahapon to, mga ka-partner. Ang ibig ko mong sabihin na yung hilig, kung ano yung talagang nakahiligan mo, maganda maging negosyo. Which is ngayon, kasama rin natin yung may-ari. Kasama mo po natin yung may-ari ng brand na ito ng mga palaman. Tofalicious. Ayan, binanggit ko na po. Ang main ingredients po nito ay peanut. At ginawa niyang peanut butter, ka-partner Tony. Ayun. So, sinabi mo na peanut butter. Yes, pero ang may-ari nito, of course, kasama natin, naka-livestream tayo, di po ba? Ready na po ba siya? Yes. Ayan. Ready na yung ating guest. Welcome po natin ang ating guest, ang owner ng Tofalicious Food Manufacturing. Walang iba kundi si Sir Vincent Ian Christopher de la Cruz. Ang haba ng pangalan. 3 talaga, sir. Ayan. Sir Vincent or Vincent Ian Christopher de la Cruz. Hulaan ko, sir, bakit po Tofalicious? Dahil palayaw niyo po Toffer. Yes, tama. Di ba? Kasi may pinsan akong Christopher, tapos Toffer yung palayaw. So, pinangalanan niya yung ganyang brand as Tofalicious. Ibig sabihin, delicious. So, diba? dun sa 3 pangalan mo, Vincent, Ian, Christopher. So, dun sa Christopher mo kinuha yung Toffer. Ayan. Yes. Yes. And of course, dahil nakasanayan natin sa programang Patok, ang pagkukwento. Pagkukwento ng makadamdamin at madrama. Kung meron mang kadramahan sa ang buhay natin, no? Ano po yung, bago po kayo napunta dito sa pagninegosyo, maaari nyo po bang isalaysay kung ano yung buhay mo nung kabataan ka o paano ka nagsimula? O nag-umpisa bago mo marating yung estado ngayon? Actually, nagsimula din ako sa maraming business na ako na-try. Galing ako taga Iloilo talaga ako. Tapos, after graduate, napadpad ako dito sa Manila. Dito ako nag-work. Tapos, syempre, naisip ko na yung sahod ng nagtatrabaho ka, mas kailangan pa rin na may other income ka. So, nag-start ako ng mga ibang business. Nag-try ako mag-program ng mga games. Pero medyo hindi ko siya napaunlad ng maayos. Tapos nag-try din ako ng iba pang mga business like SMNA, yung social media marketing. Pero hindi din siya nag-click masyado. Kasi may mga side sa business na yan na hindi ko masyadong kabisado or wala sa sa interest mo. Sa interest ko, yes. Tama. Tapos, nag-try din ako mga online selling, dropshipping, ganun. Nung isang araw, kumakain kami ng girlfriend ko. Syempre, yung palaman namin is peanut butter, kaso naubusan na kami. So, doon doon nag-sync sa, ba't kaya hindi ko to gawin? Subukan ko kayang gumawa ng formula ng ganun. So, hanggang nung una, nagsisimula lang kami, parang konti lang pag may magpapagawa or sa amin lang na consumption hanggang sa paunti-unti na dumadami na yung bumibili. So doon kami nag-settle na gawin na natin tong negosyo. Tapos i-push natin hanggang yun. Nag-click siya, marami nang bumili. Hanggang
lumaki na ng konti yung namin, yung business namin. Sir, yung business niyo po ay peanut butter. Bakit Yes po po. peanut butter? Bakit hindi ibang brand, hindi ibang produkto? Bakit dito tayo na tuon o na-focus sa peanut butter? Yun. Based sa title natin, hilig ko, business ko. So, kasi isa sa, yung favorite ko talaga na palaman is yung peanut butter. Kahit walang palaman dyan na matira, basta may peanut butter sa bahay, okay na ako doon. Kasi yung peanut butter na yan is, parang, yung lolo ko kasi dati, farmer siya, may mga tanim siya ng mani, mga ganyan. So, naalala ko lagi na gumagawa siya nun sa bahay. Yung ginagamit niya pa yung parang may palakol na pinapalo, yung may malaking bato, parang ganyan. So, doon niya dati. So, na-inspire. Parang siguro dahil doon ako lumaki, yun yung lagi namin na ginakain. So, namimiss ko din. So, nakahiligan ko din siya. So that's the birth of your peanut butter. Kumbaga, ni-recall mo na my lolo during the time, ito yung paborito, ito yung ginagawa. And naging paborito mo na rin. And up to now, kumbaga parang, bakit hindi ko ito subukan na ito yung aking pagyamanin? So that's the birth of your peanut butter. By the way, paano ka ba namin tatawagin? Kasi bata ka pa naman. Vincent ba, Ian, or Christopher? Alin ba dun sa... Paano ka ba tawagin ng mga friends mo to make our conversation a bit casual? Ian, sir. Mas maraming tumatawag sa akin na Ian. Ayan, sige. Ian. Okay, so naikwento mo na Ian, na tanong na sa ni ka-partner Eileen, bakit ito yung sa dami-dami ng pwede, bakit ito yung naisip mo? So that's the answer na... Well, lumalaki ka na ito yung mga palaman na unang-unang rumihistro sa'yo, the peanut butter. Yes. Okay. At maganda rin yung peanut for health benefits lang para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Source of healthful fats ka-partner Tony, protein and fiber. So, di ba? Kaya pala pag kumain tayo nito, parang nabubusog ka na rin. Di ba? Then, meron din siyang potassium, phosphorus. So, talagang healthy rin ang kumain ng peanut butter. Gawin mong palaman sa tinapay, busog na busog ka na. Tama. Alright. Ian, my next question. I'll call you Ian kasi bata ka pa naman. What makes your peanut butter different? Kasi ang dami-daming nag-venture into this kind of business. My question is, what makes this peanut butter different among others? Yung peanut butter namin is made siya sa local peanut here in the Philippines. Kasi most kami, yung goal ng company namin is to help local farmers to sell their products na hindi naman sila masyadong lugi. Tapos hindi kami gumagamit ng mga any preservatives or any like mga oil, cooking oil, mga ganyan. Wala po kaming nilalagay dyan. Is pure peanut lang siya, then yung sugar. Yung plus the flavor kasi we have here dalawang klase kasi yung classic and yung less sugar. Ito maganda, less sugar. Para dun sa mga matataas yung sugar level, mga diabetes na mga... hilig din ng mga nagpapasexy sa amin yan, yung maraming kuha sa amin yung less sugar. Actually, mukhang the packaging is good, Ian. I tell you, makakatulong kasi ito sa promotion yung magandang packaging. How about the sourcing? Kumbaga, maganda, your intention is real. Napakaganda. Matulungan mo yung mga local farmers natin. How is it? Kumusta yung supply? Kumbaga, hindi ka naman nabibitin kasi after this, dadami pa yung demand ng iyong peanut butter. So, yung sourcing ng iyong mani, kumusta? Actually, naghanap pa kami ng other source ng mga money na magdi-distribute sa amin. Kasi ngayon, medyo nasa-short kami dahil sa sobrang biglang laki ng demand sa product namin. So, this week, hinintay ko lang din yung machine na binili namin para mapabilis yung proseso ng paggawa namin ng peanut. Paging money farmers, nangangailangan. Yes. Yung mga naghahanap po, saan ba nila pwedeng maibenta yung kanilang mani? Baka makatulong si Ian. Benta na sa Tufalicious, kailangan nila to. Then, ito Ian magkano naman yung naging puhunan mo sa pag-uumpisa nitong negosyang peanut butter? Kasi sabi mo, bago lang itong taong
Only Anong last taon? year ka nagsimula. Only last year, nagsimula Yes. ka. So, magkano yung puhunan mo nang simulan mo itong negosyong ito? Actually talaga nagsimula kami nun sa 5K pagkakatanda ko or less. Nag-try kami kasi binenta ko sa office. Tapos yung first na ginastos namin is nag-free taste muna kami sa mga iba para maparami. So 5K hanggang nag-start kami sa blender lang sa bahay na ginagamit namin, which is hirap kami sa production kasi minsan umiinit na yung blender, hindi namin matuloy-tuloy yung production. So hanggang tinis namin yun na hanggang nakabili kami ng machine na maliit hanggang lumaki na po yung yung machine na mga nabibili namin. Ayan. Parang napaka-positibo, Ian, to be honest, hearing your story about your business only last year, and you were saying na medyo nahihirapan na kayo, kinukulang na yung peanut because of the higher demand. So ibig sabihin, Yes. maganda, kumbaga you are on the right track when it comes to this business. Sa kabila ng maraming nagaganito ng business, so ngayon ay meron ka ng makina na ginagamit. Kasi sabi mo nga, nag-start kayo sa blender lang. Medyo challenging yun. Totoo yun. Nag-start kami dun sa blender lang talaga siya. So ngayon, mayroon na kayong mga machines kasi tumaas na yung demand. May mga ginagamit na kayo and you're saying na mayroon ka pang paparating na another makina for this. Yes, meron na po. Waiting na kami this week na ma-deliver siya. Di ba? Okay. So, ngayon, syempre, marami pa tayong nais na malaman tungkol sa mga ginagawa mong hakbang sa iyong pagnenegosyo, Ian, dito sa ating Tofalicious food manufacturing, particularly itong sa peanut butter mong brand. Syempre, dito sa programang Patok, aalamin din natin, Ian, yung mga challenges na na-encounter mo sa pagpapatakbo ng negosyo. At syempre, makalipas siguro ng ilang mga breaks, ka-partner Tony, Sige. sasagutin yan ni Ian, mga Hangin ka-partner. muna yun, Ian. Huwag mo muna sagutin. Of course, given na palaging may mga obstacles, hindi naman palaging smooth sailing. So, bagamat bago pa lang, siguro ano ba yung mga hinarap mo na? Yung pag-i-introduce, although kilala na yung peanut butter, pero syempre, you are promoting your own brand. Kaya medyo challenging yun. Pero mamaya mo na sagutin. Another short break. Babalik po ang ating Patok.